Kung may motor ka at papatay-patay din ang problema nito, kagaya nung nangyari sa Aerox ko, pues para sa yung video na to. So yun, good morning mga ka-lighters. Nandito nga pala tayo ngayon sa ating kubo at itong video ito gagawin ko para dun sa may mga naging problema sa kanilang mga motor. For example na lang, kagaya nitong ating Aerox. Okay, so share ko lang kung ano yung naging problema ko dito. So baka makatulong na rin doon sa ibang mga nararanasan yung ganitong sakit ng kanilang mga motor. And mostly is dito sa Aerox. Okay. So yun guys, ito yung ating Aerox. Version 1 siya. So bali, share ko lang dito guys. Itong ating Aerox, naranasan ko nun halos 1 month din mahigit na papatay-patay yung kanyang makina. May time na medyo tumatakbo ako ng matagal, siguro mga ilang minutes yun, siguro mga 20 kilometers, tapos bigla akong makakaranas dito na mamamatay na lang bigla, pero buhay naman yung panel gauge natin. So kumbaga nawawalan siya ng namamatay mismo yung makina, or hindi ko alam kung namamatay yung kuryente niya or ano. Tapos yun, nabubuhay ko naman kaagad. May time din naman na pagbubuhayin ko rin after mamatay, hindi rin siya ganun mabilis mabuhay. So bali, nag-worry na tayo dun sa nangyayari dun sa ating motor, kasi hindi na rin maganda na ganun bumabiyahe tayo tapos papatay-patay yung motor. So kumonsulta muna ako dun sa ating laging pinagpapagawan, si Kuya Liwi. So shoutout kay Kuya Liwi dyan sa barangay, sa Katanawan, Quezon. Yan yung ating mekaniko palaging pinagpapagawan. So dinala ko din dun yung motor, then ginawa niya NFI cleaning na niya, throttle cleaning, then nagpalit na rin ng battery kasi yun din yung akala na may sira, tapos inayos na rin yung mga wiring. Then after nun, kinuha ko na sa kanya. Okay naman yung takbuhan ko, nasa 15 km siguro yun, yung mga ganun. Okay naman na nakauwi, hindi ako nakaranas ng matay yung makina ng Aerox. So akala ko okay na. So mga sumunod na araw nung ginamit ko ulit, ayun na naman, nararanasan ko na naman yung papatay-patay na makina nitong ating Aerox. So anong nangyari, binalik ko ulit dun sa kay Kuya Liwi. Then ang ginawa naman nila, yung side stand daw baka may problema kasi nga yun, namamatay, baka pwede rin grounded dun sa part nun. Kaya ang ginawa nila, tinanggal nila yung wiring na naka-connect dun sa mismong side stand kasi baka yun ang may problema. Then sabi nila, kung observe ko pa rin daw kung halimbawa hindi pa rin yun, namamatay-matay pa rin, so ibabalik ko daw doon. Ang nangyari, ganun pa rin nga, papatay-patay. So bumiyahe pa rin ako ng Lucena kahit ganun. Then sabi nung kasama ko, try ko naman daw na tingnan kay Pops Hokson, which is yung kasama namin sa Riders Club na gumagawa nga rin pala. So nawala sa isip ko na meron din nga pala siyang shop dun sa amin. Then trinay ko na magpa-consult din dun kasi medyo malapit naman sa amin para malaman din kung ano. So ang pinakang observation niya dun is dun sa fuel filter ko na baka masyado nang madumi, kaya kailangan ng palitan. So anong nangyari, bumili ako ng fuel filter na bago. Nagpalit na rin kami ni Pops Toto para bago na lahat. So after nga pala namin magpalit ng fuel filter, ayan, inobserbahan ko ulit, pinatakbo ko, then kinabukasan ganun pa rin yung nangyayari, talagang namamatay pa rin siya. So sabi ko, ano na kayang magandang gawin dito. Then one time nag-post ako sa reels, ginawa ko ng reels yung yung mismong panel gauge nito na nakalagay doon. Sabi ko, ano kayang problema nung ganito, papatay-patay, tapos ang hirap niyang buhayin talaga, as in tagal bago mabuhay. So after nga natin na mag-post ng reels, so may mga ilang napanood din ng iba kong mga kaibigan. So may mga sinuggest sila na gumagawa ng ganun. So si Mark Jason, yung isa nating kasama sa Riders Club, sinuggest din niya minention niya si Sir Kian Sanyeho, at nakita niya rin yun. Then nag-comment rin siya kaagad nung time na yun. So ang sabi niya dun sa comment, error 12 daw yun. Then in-explain niya dun na yun nga, yung stator daw ang may sira nun. Then yung wiring nun baka masunog, so wag ko na daw pilitin na buhayin ng buhayin. Then sabi ko nun, okay sir, salamat. Tapos pumunta na kagad ako nun kay Toto,
kay Pops. Kasi nga sinauli ko na ulit itong motor para tingnan na ulit. Then binanggit ko na ganun nga, stator daw. Then sinabi niya na rin na ganun nga, pwedeng rin daw nga yun. Kasi merong problema sa stator, yun ngang pwedeng masunog yung ganun yung wiring. So kung sakaling sunog na talaga yun, talagang kailangan na natin magpalit ng stator. At ito nga yung nangyari sa stator natin. So bali binuksan na rin ni Pops Toto nung araw na yun, nung dinala ko na rin doon. Tiningnan namin muna. So kasi medyo mabigat yung presyo ng stator kapag bibili ka ng ganito na bago. Kasi yung pricing nila doon sa kakilala nila na supplier o yung ino-orderan nila is around 8,500. Pero nagtingin ako sa Shopee, merong umabot ng 6,500. Kaso hindi mo yung sure kung original talaga yung produkto. So sabi ko talagang mabigat yung presyo kasi bigla ang down ng pera na 8,500. So mabigat din syempre yun sa bulsa. Kaya nangyari, binuksan muna namin, tinignan namin kung baka pwede pang maayos yung stator, kung baka minor problem lang naman. At ito nga guys ang nangyari nung nabuksan namin ng stator. Nung una nakita lang namin, hindi pa namin tinatanggal doon sa sa mismong cage niya. Ito yung itsura niya. Kalaway niya na rin. Kasi nasa 5 years na rin at itong ating Aerox nang hindi man lang binubuksan yung sa stator or hindi man lang nalilinisan. Then iniwan ko na kay Pops Toto. Then sinend niya sa akin ito, yung nangyari doon sa mismong sakit. Yan. Sunog na siya. Siguro kapipilit ko na binubuhay. Kaya ganyan yung nangyari. Ayan, no? Sunog na. So, hindi ko na nakuha ng video yung pagkakabit dito kasi medyo busy tayo no, nasa trabaho. Kumbaga, pinaubaya ko na lang muna lahat kay Papsong. Nangyari, chinat niya na ako, okay na din yung motor ko. Nakakabit na yung stator. Then, trinay na natin na gamitin yung motor. And after ilang days dun sa pag-observe ko about dito sa motor na ito, okay naman yung takbo ng ating Aerox. At after ngang magawa nitong motor ko, ilang days ko na rin itong ginagamit at hindi na siya namamatay, hindi ko na rin nararanasan yung hirap sa pagbuhay nitong ating Aerox. So ito, tingnan natin, pakita ko sa inyo yung pagbuhay. So bago nga pala natin ito i-start, dapat ang gagawin natin, pag katapos ng mag-animation ng panel gauge o itong sa odometer, dapat saka lang natin bubuhayin para hindi ganun mabilis din masira yung ating unit. Okay, so try na natin buhayin. One click. Okay, shoutout sa TRC Racing. O diba, isang buhayan lang. So naibiyahe ko na rin itong Aerox ng medyo mahaba-haba na biyahe. Hindi naman sobrang haba pero sa ganun kahabang biyahe, medyo dati naranasan ko talaga yung papatay-patay. Pero ito talagang never ko nang naranasan ngayon after na mapalitan ng stator. So maaaring yun na nga yung problema talaga at nasolusyonan na. So yun guys, bali ang pinakang advice nga pala sa akin nila dito, dapat at least 1 year malinis man lamang yung ating stator. So kayong bahala kung gusto niyo every 6 months or every 1 year, basta kailan malinis yung stator din para maging okay yung performance, hindi ninyo maranasan yung ganong nangyari sa ating Aerox. So yun mga ka-lighters, hanggang dito na lang muna siguro yung ating video. At sana nakatulong itong ating ginawang pag-share nitong video ngayong araw nito sa mga motorcycle user. Okay, mostly siyempre do sa mga may ganitong nakakaranas ng pamatay-matay na makina sa Aerox. So yun lang mga ka-lighters, hanggang dito na lang muna. Tatapusin na natin and see you on my next vlog sa iba pang mga episode ng motovlogging. Alright, so this Dutch light, the light of your way. Peace out.